Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo panonood, please click mo na yung Jeremy's TV. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection o ating pagninilayan, maging ang problema ay nagiging biyaya. So paano nga ba nangyayari yun? Siyempre, di ba? Pag sinabi mong problema, sakit sa ulo yan. May stress ka. Isip ka ng isip. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Lalo pa kung mabibigat ang mga problema yan. Kaya sabi sa Jeremiah, chapter 29, verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamahan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa huling araw. So guys, napakalinaw, di ba? Yung mga taong sumusunod sa Diyos ay yung mga unang mga pinagpapala. Kahit sinasabi natin na yung problema ay dumarating, di ba? Nagiging biyaya pa rin. Sapagkat mapalad ang taong sumusunod sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kasi guys, ganito, halimbawa, di ba? Nagka-problema ka. Matindi, di ba? Siyempre, pag sinabi mong problema talaga, masakit yan. Mahirap talaga yung pagdaanan. Di ba? Yung mga problema. Pero gaano man yan kabigat, guys? Gaano man yan kabigat, may gantimpala na siksik, liglig, umaapaw na biyaya. Siyempre, di ba, habang nahihirapan ka sa problema, anong unang nangyayari sa'yo? Una, nagiging matured ka. Di ba? Ina-analyze mo mabuti kung ano ba dapat mong gawin. Di ba? Bakit ko ba nagawa to? Ano bang kailangan kong solusyonan? Di ba? Ganun ang ginagawa mo, di ba? So pangalawa, di ba? Nagiging lalo kang mas malapit sa Diyos. Siyempre, madasalin ka na dahil humihingi ka ng guidance, di ba? Sa problema mo, kung paano mo nga ito masasolve. Lalo ba kung sobrang bigat ang iyong dinaranas. At yung pangatlo, di ba? Lalong tumitibay ang iyong pananampalataya sa Diyos. Di ba? Yun ang nagiging biyaya guys. Baka naman nung wala kang problema, makaisa-isang buhay mo, hayahay ka, hindi ka marunong magsimba. Di ba? O kaya yung simpleng dasal lang, yung pagpapasalamat, yung paggising mo lang. Hindi mo yung nagagawa, simpleng bagay lang. Pero mahalaga yun sa Diyos. Yung paggising mo, blessing na yun, at nagpasalamat ka na. Baka wala, paggising mo, diretso kung saan gusto mo pumunta, di ba? Trabaho dito, trabaho na. Busy ka na, wala ka ng time. Pagdating ng linggo, imbis na magsimba ka, minsan nakipumunta pa sa barkada mo. Madalas sa mga kalalakihan, di ba tayo guys? Nakipag-inuman sa mga kumpare, mga barkada, mga kaibigan, mga, di ba? So, yung mga bagay na yun, baka ma-realize mo. Baka siguro nakakalimot na. Kasi hindi na ako nagsisimba. Hindi na rin ako nagdadasal. Para sarili mo na lang iniisip mo, di ba? Minsan, wake up call lang din. Yung mga problema natin, guys, na pinagdaraanan natin, ay naging wake up call lang na pinipitik tayo ni Lord. Hello? Nakakalimot ka na, di ba? May mga bagay ka pa na dapat unahin. Huwag yan mga hindi naman na kagandahan o napupunta ka pa sa masama. Kaya nga sabi dun sa binasa natin kay Jeremiah, di ba? Na alam ko ang iniisip nyo, di ba? Di ba? Iyan ang sinasabi ni Lord. Dahil alam niya ano man ang ating nasa puso't isipan. Kaya kung gusto mo talagang maging wise, di ba? Lumapit ka sa Diyos. Yun ang tanging paraan. Di ba? So para makayanin mo ang problema mo, isipin mo na lang. Hindi naman ibibigay sa iyo ng Diyos
yung problema yan kung di mo kakayanin. Walang problemang binigay na ating nararanasan, di ba, sa ating buhay na hindi natin kakayanin. Alam ni Lord kung saan yung limit lang natin. Hindi ka pwedeng palagpasin doon. Kasi pag yung limit mo, di ba, pinalagpas ng Diyos sa kakayahan mo, para ka talagang pinarusahan ng matindi nun. Kumbaga, hindi mo naabot kamay, di ba? Kaya yung iba, iniisip nila, sobrang bigat na to. Hindi ko na kaya to. Ang iba ay nagpapatiwakal. Dahil sa kulang din sila sa pananampalataya at relasyon sa Diyos. Di ba? Kasi kung talagang matibay ang relasyon mo sa Diyos, ang sasabihin mo, Lord, mabigat tong problema ko. Pinanghihinaan na ako ng Lord. Tila ba'y nawawalan ako ng pag-asa. Pero alam ko, Lord, kaya kong lagpasan ito. Dahil yan sa tulong mo. Yan, napakagandang panalangin. Lord, guys, di ba? Na talagang anuman ang daraanin nating problema, anuman ang kaharapin nating mga pagsubok, basta lagi nating isipin sa tulong ni Lord. Di ba? Sa tulong ni Lord ay ating malalagpasan yan. Kagaya ng mga pinapanalangin natin ngayon. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na matindi ang problema sa kalusugan, problema sa pamilya, at problema rin sa financial. Sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan, ay tsak yun, kanyang ipagkakaloob sa tamang panahon. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano-ano pa, Lord, matinding karamdamang nararanasan ng aming kapatid ngayon na nanonood sa aking vlog. Ipuhin niyo po, Lord, ang iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo pag iyong nilooban. Ganon din po sa pamilyang nagkakagulo, Lord, nagkaaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa siraan o awayan. Ipuhin niyo po, Lord, ng kanilang mga puso. Gawin niyo mapagkumbaba. Magkapatawaran sila. At ibalik, Lord, ang kanilang magandang relasyon sa pamilya. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli sila. Ganon din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin talagang walang-wala sa buhay. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Lord, pinoproblema pa. Iniisip pa kung paano nila itatawid ng maghapon para sa kanilang pamilya. I-bless niyo po, Lord, ang aming hanap buhay para may provide namin pangailangan ng aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.